Alright, Kasiguran, 112 kilometers. Kasiguran. Alright, touchdown, Ampere. Yan mga tol, dito namin sa Dalampasigan. Yan. Lakad-lakad. Taas ng alon dun. Ganda lang nung buhangin. Hindi siya white sand pero pino. Yan. Tuwan-tuwa yung bata, oh. Ang galing dito sa part na to. Mataas siya. Yan. Tas dito yung bagsak ng tubig pababa. Disaster kami dito sa loob. Hindi naman kasi totally waterproof yung tent ko, kaya yan, may mga pumapasok na tubig, tumutulo. Binaha na kami dito sa loob. Linaw ng tubig sa ilalim. Yon, good morning mga tol. It's Super Marvin. So, nandito kami ngayon sa Pantabangan. Bali, babiyahe kami papuntang Kasiguran. Kasama ko si OBR, si Via. Yan, couple ride lang kami. So, 3 days and 2 nights kami doon mula December 24 to 26. Magkakamping kami sa Kasiguran, Aurora. Nandito na kami ngayon sa Pantabangan. So, nag-CR break lang. Tapos, biyahe na ulit kami. Bali, kain kami sa Baler. Doon na kami magla-lunch. Tapos, after lunch, punta na kami ng Kasiguran. So, biyahe na tayo. So, gas up muna tayo mga tol. Magkano XCS dito? 61. Medyo mahal ah. Kasi sa Big Nay 57 lang eh. Pero okay na yan. Bundok tayo eh. Mahirapan tayo, baka wala ng gasolinahan doon. So, galing sa bahay hanggang dito 2 bar na tira. XCS po, full tank. May card kayo sir? So, naka 210 tayo. 3.42 liters. Check tayo ng gas consumption mga tol. So, ang tinakbo natin, ayan, nag-reset ako bago umalis. Tapos after ng full tank, naka 153 kilometers tayo. Divide natin ng 3.42 liters. So, yan yung naging gas consumption natin, 44.74 mula Valenzuela hanggang dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. So, yan na. Tapos na mag full tank, gear up na ulit, tapos biyahe na. May kay sniper tayo. Businahan natin, babatiin natin kung bubusina din siya sa atin. Mukhang Baler ang biyahe na ito ni Paps. Tropa tayo, tropa. Binusinahan niya tayo. Uy, dalawa sila ha. Binusinahan din tayo nung naka blue na sniper. Yan na, twisties na. Uy, laki ng box nun no. Malaki pa sa kanya. Tanggal ang aerodynamic mo talaga pag ganun kataas yung box. Twisties ng Pantabangan. Tamang engine brake lang para hindi ma-overheat yung ating preno. Laruin lang natin siya sa third gear. Free wheel natin siya na naka third gear para hindi arugado yung preno natin. Alright mga tol, papasok na tayo dito sa Aurora Province. Welcome to Aurora.
Ayan, oh. We love Aurora. May signage sila dyan. So ito, one way lang dito. Kasi dam dito. Ginawa nila siguro kaya one way lang para hindi masyado mabigat. Kasi pwedeng masira siguro tong ano na to. Pwede, sir? Oo. Sa damuhan. Sige po. Thank you. Sa may damuhan. Dito. Doon sa kabila tayo. Dito. Pwede dito sa kabila. Ayun, kasya naman, oh. Tingnan mo. Tansya natin. Yan. Teka lang. One way. Alright, so our turn naman para dumaan. Yan. Bigat kasing ang kaspi. Nagtitrail tong isa. Naging off-road yung kotse nila. Ayun, Aurora, welcome. Nasa Aurora na tayo. Time check, 9:56 AM. Right, kain muna kami ng lunch. Dito na kami nag-lunch sa Baler, malapit ng Tabang Beach. Naganap lang kami ng karinderya. Sarap, sarap. Kain tayo mga tol. Alright mga tol, so tapos namin kumain ng lunch. Dito yan sa kainan ni Alexa. Biyahe na ulit kami. And magpipicture lang kami konti dun sa Baler signage. Tapos biyahe na ulit pa Kasiguran. Oh, let's go! Alright, papunta na tayo sa Baler signage. Magpicture lang tayo doon. Tapos rekta na tayo sa Kasiguran. Wala pang picture sniper dun eh. SZ Trader yan. May mga picture na yan dyan sa Baler signage na yan. Thank you. Yan. So, ito mga tol, tapos namin mag-picture dito sa Baler signage. And ito na. Maps na natin, dediretso na tayo papuntang Kasiguran. 2 hours and 40 minutes pa galing dito sa Baler. 125 kilometers. Alright, Kasiguran, 112 kilometers. Kasiguran, wait for us. We're coming. Kabilaan, puro puno ng buko. Pag umaga, lamig dito eh. Yung hindi pa sumisikat yung araw. Yan, puro buko. Tapos dito sa right side, dagat na yan eh. Hindi nga lang masyadong malapit pa sa atin. Yan, dito bundok. Puro kabundukan. Ngayon finally makakarating na rin tayo ng Kasiguran. Sa mismong Kasiguran talaga. First time ko to. First time din ni Bia dito. Lakas ng alon talaga rito sa dagat na to. Ayan, ito yung Ampere Rock Formation mga tol. Nakilala na naman tayo ng ka-sniper. Grabe lalakas ng alon mga tolo. Alright, touchdown Ampere.
Ay, yung kita dapat yun ng dagat. Sniper. Hey, mga tropa yun. Mga kaibigan sniper, shout out sa inyo. Ride safe. Picture muna tayo rito. Ganda, ilog dito. Papunta dito sa dagat. Linaw ng tubig, oh, linis niyan. Simula na nung mga paakyat dito sa bundok na to. So ito yung bundok na tatagusin natin. Tapos pagdating natin sa kabilang side, nandun na yung Dinidyawan, Kasiguran, yan. Basta pagtagos mo yan, Kasiguran, na ito yung bundok na tatagusin natin. Ayan, taas na dyan, oh. Taas na ng elevation natin. Pataas pa ng pataas, mga tol. Mamaya bingin na naman. Tamang lunok-lunok lang ulit. Lumamig na yung hangin. Kanina ang init, terik yung araw. Bumagal, madalas ang aksidente dito. Ay, grabe naman talaga kasi pababa. Kawawa mahuhulog dyan. Ayan, no? Grabe, ganda. Nasa harapan na natin yung bundok. Been holding on to the past, but this life keeps on moving. Don't you worry about me, I'm gonna leave it so behind tonight. Take a little time just for us to get it right. I could turn back now and leave this all behind. I don't know if I'll ever make it out alive. Yan, aakyatin pa yata natin yan. Diyan yata tayo aakyat para tagos doon sa kabila. Dinadyawan, Kasiguran. Solid ng Aurora, mga tol. Isa to sa ilagay nyo sa inyong bucket list. Oo, malayo siya pero worth it naman pag narating mo na. Pag nakita mo yung ganda ng mga tanawin dito. Grabe. Mawawala yung pagod na nararamdaman nyo. Yun. Finally, mga tol. Nakikita ko na yung welcome arc ng Kasiguran. Yan na. Kasiguran, touchdown. Yes. Yeah, Kasiguran na. Nakarating na sniper natin ng Kasiguran. Picture din tayo. Alright, touchdown Kasiguran. Hey, finally nakarating na tayo ng Kasiguran. 17 minutes, 12 kilometers. Alright, nandito na tayo sa bayan ng Kasiguran. So galing Baler, less than 2 hours na lang. Depende pa rin sa patakbo nyo. Kasi hindi naman kayo makakahataw dun sa may part na bundok. Ito pala yung simbahan dito sa Kasiguran. Our Lady of Ermita. Dito, ang galing, oh. Ilang steps kaya yung nagdaanan yan? Pagas na tayo dito. 150. Premium. So dito tayo sa Barangay Kulat. So meron palang loop to. Ayan. May loop pa dyan. Pag kumaliwa ka doon, iikot ka rin pabalik dito. Ay, lakas yata ng ulan doon, no?
o ano lang, hamog. Doon banda, beachfront eh. Ibig sabihin, yan sa may bundok na yan. 13 minutes. Ang buhangin naman dito. Delikadong bumangking-bangking. Iskid talaga. Ang ganda ng daan dito, oh. Colorful. Parang maze. Parang may maze. Galing ah. Makulay ang buhay ah. Kala mo palaruan lang ng mga bata eh, oh. Napaka-creative. Ang ganda sa mata. Yun no. So mga tol, meron silang libreng pa-spaghetti, tapos maliliit na lumpiang Shanghai, ang cute. Bali, Christmas na kasi mamaya, alas 12, December 25 na. So, yung may-ari dito sa resort, ayan, may pa-spaghetti and Shanghai sila. Maraming salamat kay Nonato Beach Resort. Salamat po, Merry Christmas. The next day. Good morning everyone! Good morning Kasiguran! Merry Christmas! So, dito natin dito sa Kasiguran and mag-aalmusal kami muna, tapos maglalakad-lakad kami dyan sa may Dalampasigan para kumuha ng pictures, gano'n. Tapos para may tour ko na rin kayo dito sa resort na napuntahan namin. So, yun, mag-almusal muna kami and sabay-sabay nating galain itong resort at tignan yung napakagandang dagat dito. Kain tayo mga tol! So, mga tol, nandito na yung order naming almusal. So, ito yung almusal namin. Order kami ng isang hot silog, then extra rice na lang kasi may baon kaming dilata para pang-back up pag ganito ng kakain. Yan. So, simpleng breakfast lang. Tapos, after kumain, punta na tayo sa may dagat. So, yun. Kain muna tayo mga tol. Yan, i-guide ko kayo. Tutur ko kayo sa mga rooms nila dito na available. Let's go! Ito, pang family tong ganito. So yung ganitong room nila, itong mga to, ano yan, pang 10 to 15 packs worth 5,000 pesos. Tapos meron silang ganito, yan yung cabin rooms nila na 2,200 naman and good for up to 5 packs. Ayan, nilang cabins yan. Tapos dito yung pang family or mga barkada rooms. So punta naman tayo ngayon sa may beach. Siya nga pala no, meron pala sila rito free wifi. Kasama na yun kapag nag-check-in kayo. Ang kagandahan lang dito is malakas yung wifi nila kasi naka Starlink na sila. Walang signal nga pala rito yung Smart Globe Sun. Pero yun yung kagandahan dahil meron nga sila ang free wifi. Yan, so yun yung pwesto namin dito. Tapos yung dagat, ayan na. Tanaw na. Yan, dito yung kanilang comfort room, shower room, tas yan yung lababo, hugasan ng kamay. Meron din dito. Dito yung lutuan. Yan o. Lakas ng alon mga tol. Pero yung ganyang alon pwede pa rin ako maligo. Yan. Ayan, may mga naliligo doon. Tapos dito merong sandbar. Ayan. Mahabang sandbar. So yung buhangin nila dito, ayan. Hindi siya super white pero kahit pa paano pino naman. Tara, maglakad-lakad tayo papuntang dagat. Yan mga tol, dito namin sa Dalampasigan. Yan, lakad-lakad. Lakas ng alon dun. May mga naliligo naman kahit malakas yung alon. Andun sila, may sandbar doon. Puntahan din natin yan. Mga ilang minutong lakad din yan. May aso ditong dumaan. Ayan, no?
May bakat ng ano nila paa. Ang lakas ng alon, no? Ganda lang nung ano, buhangin. Hindi siya white sand pero pino. Yan. Tuwan-tuwa yung bata, oh. Napagdagat na naman. Siyempre. Ni alon, papunta na sa paa mo. Lamig! Hindi naman tumigit. Yan. So after namin dito sa ano na to, beach resort, lilipat kami sa may Tibo Tidal Pool. Dito rin yun sa Kasiguran, sa kabilang part naman nito. Hindi ko alam kung saan siya banda eh. Basta along dyan sa bundok na yan. Solid dito sa Kasiguran, malayo pero pagdating mo dito at nakita mo na yung ganda ng karagatan, ng bundok, yung view, mawawala yung pagod mo, promise. Sulit yung ilang oras ng biyahe. Yun, so mga tol, dito na tayo sa part na to. And ano ba to, buhangin? Hindi siya sandbar, may mga bato siya. Ayun, bato na may mga konting buhangin lang. Pero ano talaga to, solid part. Parang ano rin pala tong area na to eh, parang sa Dingalan. Maraming ganito sa Dingalan eh, yung mabato-bato. Yan. Tuloy-tuloy yung agos ng tubig niya. Kasi doon manggagaling yung alon. Pagpalo dito, ayan, aagos papunta rito. Ang lakas ng alon din doon, no? May mga part din na malalim kasi nakalubog yung bato. Tingnan mo, may mga part na malalim dyan. Mabatid ka. Ano ba tong iba dito? Mga shells. Ang galing dito sa part na to, mataas siya. Tas dito yung bagsak ng tubig pababa. Kala mo sinadya eh. Galing yung tubig dun sa taas, tas bumababa siya rito, papunta dun sa dagat ulit. Yun, so mga tol, tapos na kami magligpit and yan, nakapag-pack up na kami and ready na para pumunta sa kabilang resort dito rin sa Kasiguran, sa Tibo Tidal Pool. So maraming salamat dito sa Nonato Beach Resort sa pagtanggap sa amin ni Via. So yun lang, tara, samahan nyo kami pumunta sa bagong resort. Thank you po. Merry Christmas po. Yan, so mga tol, paalis na kami dito sa resort. Punta naman kami sa Tibo Tidal Pool. Dito rin yan sa Kasiguran. Alright, let's go. Sir, na po kami. Salamat po. Thank you po. Merry Christmas, ma'am. Thank you po. Thank you so much. Lipat na tayo sa bagong resort natin. Yun, so mga tol, sa presyong 300 pesos, meron na kayong overnight stay dito sa resort na pinuntahan natin. Murang-murang rate na yun para sa mga couple dyan na mahilig sa moto camping na style sa rides. Yan, so maganda ngayon yung panahon mga tol, oh. Paulan-ulan kanina pero mawawala din. Pero ngayon, maliwalas na. Yun, nagbabadya na naman yung ulap doon, medyo madilim. Pero dito, yan, maliwalas, maaraw. So, thank you Nonato Beach Resort. Napaka-accommodating nila, ma'am and sir. And salamat sa pa-spaghetti nyo kagabi. Christmas kasi kaya nagbigay sila sa mga bisita nila. May spaghetti sila at pa Shanghai sa amin kagabi. Sarap ng Shanghai, sarap ng Jollibee.
Ay, sarap na yung spaghetti. Parang Jollibee. Masarap pa nga kaysa sa Jollibee. So yung tinakbo nga pala natin, no, mula sa Valenzuela hanggang dito sa Kasiguran is nasa 350 kilometers. So nasa ano to kahapon 349 point something. Yun, pa 350 na. Ganun pala kalayo, no. Valenzuela to Kasiguran yun, 350 kilometers. Nandito na tayo sa resort. Yan. So ito yung resort. Doon kami maglalatag ng tent sa buhanginan doon. Yan. May mga nakalagay naman ng table and chairs pala. May mga puno rin, bagay na bagay yung hammock ko. Diyan ko sasabit mamaya yung hammock. Ito, may tindahan sila rito. May mga kubo din. Ayan, tapos ayun yung kanilang common toilet. Alright mga tol, nandito na tayo sa second resort natin. Dito pa rin yan sa Kasiguran, Aurora. So ito na yung setup namin. Yan, naitayo na namin yung tent. Nandyan na yung mga gamit sa loob. Yung pwesto niya mismong beachfront. Yan, ang lalaki ng alon. So, ito yung motor, nasa likod lang nakapark. Then, meron silang mga mesa na rito. Yan, meron pa rito. Yan si Via. Yan, meron dito. Dito lang yan sa JNK, Dampa, Pacifica. Yun lang yung ipipin nyo sa Google Maps or sa Waze. Quick tour tayo sa Dalampasigan. Yan. So makikita nyo mahabang dalampasigan na naman yan. Hanggang doon meron mga nagsuswimming doon sa kabilang resort doon. Pasilip ko sa inyo yung malakas na alon dito. Yan, no? Makikita mo yung bato doon. Ang lalim niya tignan. Pag lumusong ka dyan sigurado baka kilain ka ng current pabalik. Lalakas ng alon, no? Yun o, doon part lakas ng mga alon. Yan, ito yung 360 view nung place namin. Maganda lang dito mga tol, so maraming puno, ayan, malilim. Kahit tanghaling tapat, hindi ka mainitan. Then, may mga puno rin na sasabitan ng hammock. Pwede kang maglagay ng hammock. So, yung rate nga pala nila dito sa resort na to is 300 para sa tent pitching, no entrance fee at no parking fee. Then, meron din sila ditong wifi, 5 pesos 1 hour. Bali ano yon, yung laglag 5 piso na wifi. Ang internet nila is Starlink. Parang dun sa ano na to, kaso doon naman is free wifi na once na mag-check-in ka sa kanila. Tali ko yung cargo rope, yung panali sa mga gamit sa box. Yan, ginawa kong sampayan. Yan, mga sampay ni Bia. Pwedeng gawing sampayan. The next day. Good morning mga tol. So dito tayo ngayon dito sa Kasiguran, Aurora. So nandito pa rin kami ngayon sa JNK Dampa Pacifica Resort. So tong resort na to is malapit na sa Tibu Tidal Pool. So doon banda, yan, may sandbar siyang kita dito. Ewan kung kita sa camera, tapos may mga tao doon na picture tsaka naliligo. Ayan, doon na yung part ng Tibu Tidal Pool. So ito yung setup namin dito. Ayan. Meron kami doon table and chairs. And then sa harapan nitong tent is ayan, yung dagat na mismo, beachfront. Ayan, lakas ng alon, no? Tapos dito sa bandang malapit na to, may mga bato. Bali low tide pa yan ngayon kasi nung pagdating namin dito kahapon, yung mga bato na yan is lubog talaga sa tubig dagat kasi nga hanggang dito yung tubig. Dahil high tide yan, low tide pa yan ngayon. Pero yan, sa lakas ng alon, inaabot pa rin ng tubig yung mga bato na yan. Tapos yan, medyo lubog yung ilalim ng malaking bato na yon. So, yung Tibu Tidal Pool, siya na yung pinaka dead end nitong kalsada. Bali, yun na yung dulong resort. Tapos wala na. Ayan, tignan nyo yung pag doon, no? Sa taas ng bundok, yun, pag. So, maambon-ambon din pala ngayon.
Yan, kita basa pa yung tent namin. Tapos mga sinampay namin dyan. Yan, si Bia. Katiwala yan dito eh. Siya yung naglilinis. Ito yung ininom namin kagabi. 2 mojito. Tapos konting sunmig. Tamang chill lang, papatulog. So, yun lang mga tol. Mamaya pupunta kami sa Tibo Tidal Pool. So, mag-ayos lang kami konti ng gamit dito. Tapos, punta na kami doon. Tapos, kuha ulit tayo doon ng mga clips. Medyo lumakas konti yung ulan. Ayan. Disaster kami dito sa loob. Hindi naman kasi totally waterproof yung tent ko. Kaya ayan, may mga pumapasok na tubig, tumutulo. Binaha na kami dito sa loob. Ayan si Bia, nagpupunas na. So yung gagawin namin, yung ibang gamit muna daw is pumayag naman yung may-ari na maglagay muna kami doon sa mga open cottage nila habang nagliligpit ng gamit dito. So yun nga, ligpitin na namin kasi binaha kami rito sa loob. Kamusta po dyan? Okay pa, okay pa. Baba ko naman. Shoot. Ligpit muna kami. So ito yung open cottage na ipinahiram muna sa amin ni ma'am para makapag-ayos kami ng gamit habang nililigpit yung tent. Dahil umuulan nga, basa na yung loob ng tent namin. Yan. So ayun yung tent, okay na. Then ayos na lang ng mga ibang gamit para maayos na dito sa box tsaka kami maliligo. Yan o, kalat. Nasakop yung buong cottage. Okay mga tol, so punta na kami ngayon sa Tibo Tidal Pool. Lakas ng alon mga tol. Lalaki ng alon sa part ito. Dito, pino na ng buhangin. Pero hindi siya white sand. Mulubog yung paa mo pag naglalakad ka. Yan na. Yes. Yan. Footprints. Yes. Rosy chick pa yun, no? Dito na kami mga tol sa Tibo Tidal Pool. So yan Tidal Pool, mabato na siya dito. Pero ito, pwede yung papaliguan dito banda. Wala yung tubig dito. Ay. Take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh, you got me singing. Way oh, you look like a guy who could treat me right. Way oh, Hindi siya masakit sa mata kahit lumilat ka sa ilalim. Ang dami na nang naliligo rito sa part na to. Dito kasi kalmado yung tubig eh. Yan. Yung malalakas na alon na sisira na dito sa bato. Kaya pagdating dito, kalmado na yung tubig. Ayan, daming naliligo, daming nagpipicture. Ayan, dito puro rock formations na dito. Puro bato na sa part na to. Sobrang linaw ng tubig, oh. Kita mo yung mga lumalangoy na isda. Hindi na ako makakatuloy dito. Hindi ko dala yung tsinelas ko eh. Sakit sa paa. you got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Mga tol, tapos namin maligo dito sa Tibo Tidal Pool. Ahon na kami. Then balik kami sa resort para kumain ng lunch at magbanlaw. Then after nun, sibat na kami. Biyahe na pa Maynila. Back to reality na naman. So bukas may pasok na naman. Swerte nyo. Wala siyang pasok o January na balik. Sarap pag government. Mga tol, so kakain lang kami muna ng lunch bago bumiyahe pa uwi.
Nag-order na lang kami ng to ginisang ampalaya. Ito yung binili naming tuna kahapon na San Marino din. Itong sisig. Sisig nila 60 pesos. Din yung gulay 50 pesos. Sulit na sa 50. Ang dami din yun. So kakain muna kami and mamaya babiyahin na kami. Kain tayo. So mga tol, nakapag-prepare na kami. Okay na, ready for take off na kami. And yan, malakas yung ulan kaya nakakapote na kami. And sana safe pa rin yung daan. Medyo maputik to sigurado, pero sana walang mangyari mga landslide doon. Yun, so bumalik kami dito sa Nonato dahil di na kami tumuloy kagabi sa lakas ng ulan. Natakot na rin ako eh. Madilim na kasi sa bundok. So ngayon, take off na kami galing dito sa Nonato. Ate, thank you po. Salamat. Bye-bye. Umalis tayo 9:07 AM. 7 hours and 56 minutes yung estimated. So nasa 8 hours. 325 kilometers total. 5:03. Mga alas 5 daw yung dating natin, dan sabi ni Maps. So yun nga mga tol, no, kaya bumalik kami dito sa Nonato. Kagabi nung pag-alis namin doon sa Dampa Pacifica, lumakas lalo yung ulan, tapos padilim na. Nagdalawang isip na rin ako para sa safety na pagkasunduan namin ni Bia na bumalik na lang muna dito sa Nonato kasi nga nakakatakot doon sa may bundok pag ganong gabi na tapos umuulan pa. Kaya naman sana kaso nakakatakot doon, baka biglang may mga gumuhong lupa, gumuhong bato, di mapansin dahil sa dilim. Yan, pwede pa ma-aksidente. Kaya to, nagpaumaga na lang kami. So finally mga tol, nakababa na tayo sa bundok, no. Nandito na ulit tayo sa may Ampere Rock Formation. Yan, tingnan nyo, lakas pa rin ng alon hanggang ngayon. So common na yan dito sa part na to na malakas talaga yung alon. Yan, after 2.5 hours mahigit na biyahe mula dun sa Nonato Beach Resort sa Kasiguran hanggang dito sa Ampere Rock Formation. Ganda. Sarap balik-balikan ng view na to. Ayan, no? Yan. So, dito ko na rin tatapusin mga tol tong vlog. And maraming salamat sa pagsama sa aming biyaheng Kasiguran. Hanggang sa muling biyahe ulit, samahan nyo kami mga tol. Once again, this is Super Marvin. Peace out.